kahit walang nakakakita, gumagawa at sumusunod pa rin tayo. Ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya. Kung ikaw ay naniniwala, ikaw ay susunod. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kung wala po tayong pananampalataya, ay hindi nga po natin masusunod ang Panginoon. Dapat naniniwala po tayo sa pagsunod natin sa Panginoon na mayroon pong pananampalataya. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi palaging madali, pero ito ay laging tama. Totoo naman po yun. Ang pagsunod sa Panginoong Diyos, hindi po yan madali. Napakahirap. Ako na po nagsasabi po sa inyo. Hindi po madali ang sumunod sa Panginoong Diyos. Bakit? Dahil buong buhay mo ibibigay mo sa Panginoong Diyos. Kung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin, yung kanya pong buong buhay ay ipinagkatiwala, ay inigay sa atin. Dapat ganun din po tayo. Kasi ito po yung tamang nais ng Diyos na maging, na sundin natin. Sundin po talaga natin siya. Sapagkat iyon po yung nararapat at iyon po yung nais ng Panginoon. So sa ating pong pagsunod, ang pagsunod sa Diyos ay hindi madali, ngunit ito ay makakabuti at makabuluhan sa bawat isa po sa atin. Sa bawat hakbang ng pagsunod po natin, mas makikilala po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya tandaan natin, sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos, dapat makita sa buhay po natin yung makatotohanan. So siguro dito na po tayo magtatapos. Tandaan po natin, ang pagsunod po natin sa ating pong Panginoong Diyos ay nagmumula sa pag-ibig o pagmamahal. Kung tayo po ay sumusunod, dapat may kaakibat na pagmamahal sa ating pong Panginoong Diyos. At ang ating pong pagsunod ay meron pong huwarang makita sa buhay po natin. Na ang nagre-reflect, nakikita, ay ang ating pong Panginoong Diyos. Ang ating pong pagsunod ay nagmumula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil kung wala po ang banal na Espiritu, hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay na pagsunod po natin sa Kanya. Ang pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos ay may tunay na pananampalataya. Kaya kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, dapat makita po sa atin yung totoong tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay mga anak ng Panginoong Diyos. Hindi lamang puro upo ang gagawin po natin. Hindi lamang po tagabutas po tayo ng upuan. Kundi tayo po ay dapat kumikilos, gumagawa, sumusunod. Sapagkat ito po yung nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po ay laging sumusunod. Na meron pong kaakibat na pagmamahal, meron pong kaakibat na halimbawa, at meron pong kaakibat na pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon Diyos. Tayo po na lang. Panginoong Diyos, sa umaga po dito, marami pong salamat sa paalala mo po sa bawat isa po sa amin. Natunay nga po, Panginoon, na ang pagsunod ay nais mo na gawin po namin bilang mga anak mo. Na kapag kami po ay sumusunod, naroon po ang aming pong pag-ibig po sa inyo. Naandun po yung pagmamahal po namin. Dalangin din po namin na maging buwaran din po kami ng mga tagasunod po kami. Makita sa amin, sa buhay po namin, na kayo po ang nakikita, hindi po ang aming pong mga sarili. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, na sa aming pong pagsunod, hindi po namin kaya na wala ang iyong banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami na maging aware po kami sa lahat ng aming pong ginagawa na pagsunod po sa inyo. Purihin ka nga po, Panginoon, salamat po. Ang lahat ng ito ay binibigay po namin sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating Panginoon.
salamat po sa ating God's message at para po sa ating tithes and offering encouragement. Tinatawagan ko po ang ating Sister Patricia Reportes. So, ang tithes and offering encouragement po natin ay magtatagpuan sa Deuteronomy 18. But remember the Lord your God, for it is who gives you the ability to do so. So, tandaan po natin na lahat ng meron tayo, material na bagay, trabaho o pera ay galing sa ating Panginoon. Kaya siya lang yung dapat pasalamatan at purihin. Kaya sa pamamagitan ng paghahandog, ay tulad ito na pabalik sa kanyang kabutihan sa atin. And lagi din natin sinaan na magbigay na galing sa puso, maliit mag-ipo o malaki dahil doon naman umitin. Para po sa ating usher, tinatawagan po si Brother Albert Hasin. Pag-pray po natin yung mga handog. Lord, maraming salamat po Panginoon sa handog po ng mga anak po. Panginoon, sana po magamit po lahat ito Panginoon sa pagpapalago po Panginoon ng inyong sa mga nakapabigay ng gusto po ginakabili Panginoon, pagpalayan po sana sila o papagbalik po Panginoon ang inyong po na Panginoon Panginoon. Amen. Para po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting October 2, 2025. Sige po, after po na announcement. Sunday service, Santa Cena, October 5, 2025, 9:30 a.m. Ang ating pong speaker si Pastor Renato Duran, presider Sister Rhoda Baltasar, opening prayer Sister Leonie, worship leader Sister Cristita Barza, tithes and offering encouragement Sister Laarni Acosta, ating pong usher Sister Judith Borbon at ang ating pong flower sponsor Sister Erlinda Trinidad. Live group mentoring, men's group, every Wednesday at 7 p.m. Para naman po sa women's group, every Friday at 6 p.m. North Caravan, Bulacan, NCR, Bataan, Tarlac, Pampanga. Ang schedule po ng North Caravan ng National ay to be announced po dahil ito po ay na-postpone noong Sabado. Ayan, makita na lang po tayo sa mga announcement para doon po sa sasamang mga youth. Young Married Organization NCR1 Fellowship, Pamilya sa Diyos Umaasa, ang kinabukasan ay maganda. October 4, 2025 at IRM Malanday. Ating pong downwatch and morning prayer ay sa November 1, 2025. I-announce po kasi November 1 pa lang po siya. Okay po, to be announced po ang ating downwatch and prayer gathering. Thank you for the flower sponsor by Sister Leonie Santos. Para naman po muli sa gawain po ng ating finance, ang 5 piso mula sa po.
Hallelujah. Naalala ko po muli na tayo umamit sa ating Panginoon. How great thou art, O Lord. Oh Lord, my God, when I am awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, they power throughout the universe display. That sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa inyo pong pangunguna sa aming gawain. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong message sa amin na kami maging masunuri sa lahat ng pagkakataon. May mga problema man o wala, Panginoon, blessing man, ay higit sa lahat ay maipakita namin, O Diyos, ang aming tunay na pagsunod sa inyo kasama ng aming pong pag-ibig at pananampalataya. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na inyo pong ginamit dito po sa harapan sa araw po ito. At Lord, maging sa bawat isa na nakadalo sa umagang ito, patuloy ko pong dinadalangin ang inyo pong pagpapala sa kanila sa buong isang linggong ito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, financially, materially, physically, higit sa lahat, ang kanilang mga pangangailangan spiritual ay inyo nga po ipagkaloob, Panginoon, sa kanila sa buong isang linggong ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, maging po ang aming mga estudyante na sila'y patuloy na makapag-aral, makapagtapos, Panginoon, sa kanila pong pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng sapat na lakas at kasipagan, Panginoon, at patuloy niyo i-sustain, Lord, ang kanila pong mga pinansyal na pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Ilayo niyo po sila sa anumang masamang impluensya, Panginoon, ng barkada o ng sistema ng mundo, Panginoon. At Lord, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umaga nito. Salamat po, Diyos. Sinasamba po namin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Tunay na karapat-dapat kang papurihan sa aming pong buhay. Inaalala rin namin ang aming mga kapatid na marahil ay sumapit sa kanilang mga kaarawan sa araw na ito at sa mga nakaraang araw. Dalangin po namin ang inyong pong pagpapala sa kanilang buhay at patuloy na mahabang buhay ang inyong pong ipagkaloob sa kanila. Ganon din, Panginoon, ang blessing ay i-pour out nyo nga po sa kanila pong buhay. Gawin nyo rin silang pagpapala sa iba, Panginoon. Higit sa lahat ay gamitin nyo ang bawat isa sa amin na maging pagpapalang espiritual sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyong Panginoon. Lord, dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibayong dagat, ang Sister Elaine at ang kanyang pamilya, pati ang kanyang mga kapatid po roon. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pag-iingat, pangunguna po sa kanila at dinadalangin namin, Panginoon, ang kanilang pagtatagumpay sa pagtatrabaho po sa ibang bansa. Pagpalain niyo po ang company o family na
kanilang pong pinapasukan. Dalangin namin Ama ang blessing ay inyo nga po ipagkaloob po sa kanila. Hindi lamang sila ang aming dinadalangin ng Diyos, kundi ang aming mga kapatid pa sa iba't ibang bansa, Panginoon, sa kalaganapan ng ayaring Father God. Dalangin namin Ama ang inyo pong pagkilos sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, marami pong salamat at ikaw, O Diyos, ang aming pinapasalamatan sa umaga po ito. At sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, mabaon ng bawat isa, kagalakan, kapayapaan at pag-ibig. At ito'y patuloy na maghari sa bawat isa sa amin at sa amin pong mga tahanan. Itaas po natin sa Panginoon ang ating mga kamay, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa Diyos ng walang kapintasan at ng may malaking kagalakan. Sa ating Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, karangalan mula po nung una, ngayon at magpakailan pa man, ang lahat ng nagmamahal sa Diyos magsabi ng Amen. Pagkalain po kayo ng Diyos, mga